Independent Health Reform Advocate. Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Ma'am Lourdes. Doc, alam mo last time nung nakausap kita, mayroong kayong mga pinunto sa dating kalihim ng DOH at kabilang na nga doon yung inyong naising siya po ay magbitiw dahil sa credibility matter. Siya po ay nag-resign. Meron ho ba kayong komento doon, Doc Tony? Sa akin, on the first note naman, dahil ang sinabi niya ay health reasons, wini-wish natin siya na gumaling siya at sa kanyang mga nagawa for Department of Health. Pero sa akin, welcome yung kanyang pag-resign, whether for health reasons or other reasons. Dahil sa mga problema na kinasangkutan niya, particularly yung diversion ng PhilHealth funds na 60 billion at hindi pagbibigay o pagtulong sa pagbigay ng pondo sa PhilHealth Zero in 2025. Tapos marami siyang ombudsman cases tungkol sa mga procurement, yung mga expired medicines, yung mga bagay pa, mga issues na hinaharap niya, particularly yung pagbibigay natin ng $10 million sa WHO, napakalaking halaga yon, almost 600 million pesos, sa hindi pagtupad sa promise ng universal healthcare na inaasam-asam ng marami. So sa akin, welcome opportunity na magkaroon tayo ng reset ng new leadership. Yan ang una. Number two, i-restore uli natin yung public trust sa Department of Health. At pangatlo, panindigan natin yung accountability sa mga public official, lalo na yung may mga alleged corruption, incompetence, problema sa transparency, accountability, at saka sa integrity. Dok, naniniwala kayong nagbitiw siya or graceful exit na lang or maybe kinausap may mga ganun ba kayo natanggap na kinausap na lang ni Pangulo Marcos para magkaroon ng graceful exit? Well, siyempre ang pananalita nila health reasons, pero tingin ko yun graceful exit yun para hindi mapahiya si dating Secretary Herbosa. Kasi marami na naman hindi lang naman ako ang humihingi ng kanyang pag-resign. Kung hindi, marami pang grupo maliban sa akin. At ang tingin ko, maraming natutuwa. Kasi hirap na ang tao sa kanyang pamumuno na dapat talaga bumaba na talaga sa pwesto. At ang dapat din na magbitiw nga si Secretary Recto kasi kasama niya sa pag-divert ng funds na napatunayan sa Korte Suprema na unconstitutional Kasi yung tandem na ito, talagang yan na nagpahirap sa taong bayan sa last 3 years. At hanggang ngayon, damdam ng bawat Pilipino ang hirap sa larangan po ng kalusugan. Opo. Dok, paano yung mga kasong binabanggit niyo ho kanina na kinakaharap ni Dr. Liachon? Ni Dr. Sorry. Ni Doc, ni Dr. Yes, Secretary Herbosa. My apology po. Haharapin niya po 'yun. In fact, mayroon po akong ombudsman case sa kanya. Tungkol po dun sa diversion ng 60 billion. Ang hinain ko pong kaso ay technical malversation at saka plunder. Oo. Maliban dito, meron din siya sa mga iba't ibang mga grupo. mga empleyado po ng Department of Health. Marami po kung di ako nagkakamali. Pero Doc, kasi baka maano ba, dahil nagbitiw na siya, baka mapabayaan, di na maalala, di na mapansin, di na ma-follow up.
Ay, hindi naman siguro. Dapat ho, tugisin pa rin natin. Kasi hindi ho, porke wala na ho tayo doon. Nangyari naman ho yun during sa kanyang panunungkulan eh. So, kailangan ho talaga panagutin natin kasi milyon-milyon Pilipino ang nag-suffer sa kanyang pamumuno. Opo. Doc, ano po ang masasabi nyo sa bagong DOH Secretary na si Dr. Jose Pujalte? Well, sa nakita ko sa pahayagan, isa siyang experienced na public official at dati siyang head ng Philippine Orthopedic Center. Sa larangan ng paglilingkod sa orthopedics, siya daw, katulad ng kanyang ama, ay isang pinuno ng Philippine Orthopedic Association. Well, ako naman, anybody na pwedeng pumalit na must be competence at integrity kay Secretary Herbosa, welcome na welcome. Ang nakikita ko lang challenges Opo. ni Pujalte. Secretary Pujalte, tatlo, kasi less than 2 years eh. At ito ay sana marinig niya. Ang unang-una, after the SONA na kasi sa last week ng July eh. Opo. Ay ang paghingi ng budget kasi para sa PhilHealth. Sinabi ni President Edwin Mercado kailangan niya ng 300 billion. So 2024, nilimas tayo ng 60 billion. 2025, zero ang budget ng PhilHealth. 2026, binayaran yung 60 billion, kaya konti lang yung natanggap natin, 130 billion. Ang kailangan, ang hingin niya, 300 billion plus yung arrears ng utang, di ba? So tingin ko dapat hingin niya 500 billion sa PhilHealth para naman mag-increase yung benefits ng mga tao. Katulad nung namatay na babae yung kanyang asawa, Opo. hindi nabayaran. Talaga naman nakakaiyak. So para yung mga benepisyo natin sa heart attack, cancer, stroke, dialysis, lahat yan, outpatient department, CT scan, MRI scan, makover yan. Ngayon, ang problema lang, yung political connection ni Secretary Pujalte kasi after the SONA, August na budget hearing na, di ba? So, kailangan gumawa siya ng paraan na magkapera kasi hindi aandar ng Department of Health na ang budget ay wala. Okay. Ang pangalawa, kailangan na yung serbisyo publiko sa government hospitals ay mapanatili. Alam naman natin, grabe ang pila sa mga government hospitals. Napabayaan po yan eh. Dahil sa pagbabiyahe din ni Secretary Herbosa, ako ano-anong mga ginagawa. Dami ring ghost hospitals, di ba po? Diniscuss po yun sa Kongreso. So, paano po yun, di ba? Opo. At ang pangatlo, kailangan gumawa siya ng preventive health measures para hindi nahuhospital yung mga tao. Kasi, kunyari, ang daming nadadialysis, paano mape-prevent ang diabetes kung hindi naman libre ang laboratory? High blood, kaya na i-stroke. Heart attack, paano may ECG ang bawat Pilipino? Kailangan, calorie counter sa ibang bansa. Merong mga ganon. Yung mga food labeling. Kaya maraming nagkakasakit na Pilipino kasi nakalimutan yung preventive health aspects. Kaya ang lifespan ng Pilipino napakaigsi, 70 compared to other Southeast Asian countries na above 80. Dahil ang pangunahing ginagawa ng bawat presidente through their health secretary ay kalusugan at edukasyon. Tayo naman, flood control lang ang una sa atin, infrastruktura, ay nandun yung mga corruption kasi. At nadamay nga ang sangay ng kalusugan. Doc, dati nabanggit nyo na nasa ICU ang ating health system. Sa tingin nyo ba sa pagpasok at pagpasok ni Dr. Pujalte at pag-alis nito pong si Secretary Herbosa, magiging nasa emergency na lang or anong basa nyo, Doc?
Hindi ko pa malaman kasi dapat meron ding angking attributes din si Secretary Pujalte. Dapat mabilis siyang kumilos kasi less than 2 years na lang siya. Dapat may sense of urgency. So dapat ang kanyang goals tatlo lang, sabi ko nga. Opo. Yung PhilHealth, ayusin yung pondo. Number 3, serbisyo publiko sa mga tao, sa mga ospital. Pribado o publiko, maayos dapat. At ang pangatlo, gumawa siya ng preventive measures na hindi magkakasakit ang Pilipino. Ngayon, bakit ko nasabing maaari? Kasi siyempre, may learning curve pa yan. Opo. So, hindi ko alam kung gaano siya kabilis umaksyon kasi mangingilala pa siya ng mga tao doon Tama. diba? Oo. So, mahirap sabihin. Pangalawa, andyan pa rin si Secretary Recto na may na member pa rin ng board ng PhilHealth at saka nasa gabinete pa. So, maaaring madiktahan din siya katulad na nangyari noon, di ba? So, I cannot say na tayo labasan ng ICU. Kailangan na ipaglaban natin ito. At dahil sa pag-advocacy nating lahat, natatanggal natin yung mga cabinet officials na wala naman pong nagagawa sa bayan natin kundi pagpapahirap lamang. Doc, sorry halimbawa, tinawagan ka to be part of his administration. Okay lang ho ba kay Dr. Liachon? Pag-iisipan natin kung anong gagawin sa atin. Kasi mahirap naman kung ikaw palamuti o walang gagawin. Pero tayo naman gusto laging tumulong kahit on a consultant basis Nung 2012, kinuha nga ako ni Secretary Ona para maging 1 peso consultant ng Department of Health. At hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, tayo nakatulong para ma-approve yung sin-tax law na nagbibigay po ng billion pera para sa kalusugan. At tayo naging director din ng PhilHealth from 2016 to 2019. At sa pagpirma ng Universal Healthcare, tayo din may naging bahagi. Ng COVID pandemic, tayo nahirang din ng Pangulong Duterte para maging advisor. At makasaysayan po yun kasi halos gabi-gabi po tayo po nagle-lecture tungkol sa COVID pandemic. So hindi ko alam kung ano magiging posisyon, pero lagi naman tayo tumutulong sa bayan. Umaalis lang ho ako pagka yung prinsipyo ko tungkol sa integridad, accountability ay nasasaling at doon tayo umaalis kasi mahalaga po sa akin yun Doc, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Well, mga kababayan, huwag ho tayong titigil kasi kaya po nangyayari itong mga resignation na ganito dahil sa inyo, sa puwersa po ninyo. So sa mga nakikita natin, gamitin ho natin ang social media, makapagsalita tayo ng tama, with respeto, wag ho tayong magagalit. Pero yung influensya nyo po, ang laking bagay sa tingin ko. At napilitan hong mag-resign o pinaresign si Secretary Herbosa. Marami pa po tayong dapat tanggalin ng mga cabinet officials na tingin natin ay naging pabigat sa ating bansa at pabigat din kay Presidente Bongbong Marcos. Doc, maraming salamat. Thank you sa inyo pong ipinaglalaban sa inyong ingay. At naikinig po kami sa inyo. Thank you, Dr. Liachon. Mabuhay po kayo, Doc. Thank you po. Maraming salamat.